Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli na lamang nagbabalik yung lingkod, Ronde News TV. Itong balita ngayon, viral, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Ito talaga ang usap-usapan sa mundo ng social media, mga kababayan. Itong si Pastor Congressman Atras Abante. Makikita natin kung gaano kabastos itong congressman na ito. Pastor pa naman sana ito. Pero bakit idinamay niya yung anak ni dating Police Colonel Garma sa kaniyang pagpapasikat dyan sa Kongreso? Akala niya ba sikat na sikat siya dahil nga sa kanyang paninigaw diyan sa mga resource person diyan sa Kongreso? Akala mo hindi ka kurakot? Alam mo ba yung mga gamit mo kung saan ang galing yan? Saan ka ba kumuha ng pambili ng mga mamahalin mong relo? Yung mga milyon mong relo? Yung sasakyan mo na bulletproof, saan ang galing yung pera na yan? Nagtatanong lang kasi nga, isa kang congressman, dapat malaman namin yung totoong pinanggalingan ng inyong mga napaka-mamahal na kagamitan na congressman Abante. Ang nakakaasar lang dito mga kababayan, di na bali sana na pagsisigawan niya itong si Garma. Huwag na sana niyang idamay yung anak ni Garma dahil may problema ngayon sa pag-iisip. Isang hindi ko alam kung ito pa lang si Garma, may anak pala ito na ganun na isang PWD. Tapos itong pastor pa naman sana ito, tinuturingan na pastor ng Bible Baptist Church. Tapos ganitong klaseng tao, napakabastos nitong matanda na ito. Nagpapakita nga ito ng dila dyan sa social media. Kung si Jim Paredes ay mahaba yung dila, ito malapad yung dila na parang kulang na lang siguro yung sungay nitong nakakagigil kasi itong congressman na ito mga kababayan kung dyan sa Maynila hindi nyo malinis-linis yung mga kawatan dyan sa Maynila yung mga dyan, mga rugby boy, yung mga solvent boy dyan, nakikita ko dyan sa Maynila, ang daming nakatira dyan sa kalsada. Linisin mo muna yung sarili mong bakuran bago ka mangingialam doon sa ibang tao. Napakayabang nitong congressman na itong mga kababayan, pasensya na medyo nakakagigil lang kasi ito. Yun ang kayo na yung bahala humusga kung ba sa tingin niyo. Hindi ko sinasabi na itong si Garma walang kasalanan nito. Halimbawa, palagay natin na may kasalanan. Pero wag naman sana idama yung anak na wala namang kilalaman sa pangyayari sa mundo. Lalo na may problema ito yung anak ni Garma, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Of course, Mr. Chair, Colonel Leonardo, he will deny all of the statement given by Lieutenant Colonel Mendoza, just like you denied that you were on hand in the killing of 3 Chinese drug lords in the Bao Penal Colony. Am I right? Yes, Mr. Chair. I remember during that time, Colonel Padilla is here, that Artner Solis, you directed Artner Solis to talk with Tata about killing those 3 drug lords. And even Colonel Padilla, in his testimony, testified it. You're denying it, am I right? May I be clarified? You are denying it, am I right? Yes or no? Denying what, Mr. Chair? Pakiulit My po goodness, I have asked the question already, and I know you understood my question. Colonel Padilla, you have testified here in this committee that Colonel Leonardo is part of it. Am I right? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Are you denying it? I'm denying it, Mr. Chair. You're denying it also, a testimony of Colonel Mendoza. Am I right? Correct po, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, I'd like to make a motion to hold in contempt Colonel Leonardo. So move, Mr. Chair. Nakakagigil Chairman Abante, earlier, he was already cited in contempt. Oh, okay. And there was Di ba already... pwedeng pangalawang contempt? We will just probably allow him to Okay. serve the first contempt order and then later on we decide. May I if he's continue still- on? Okay. Colonel Garma, nabanggit mo sa test question ni Congressman Flores na ngayon mo lang nalaman itong mga bagay na ito.
Yes, Mr. Chair. Okay. Si Mr. Ramon Tulfo Sos, sabay on maniwala September ka niya. 17, ito ang sinabi niya. Pakinggan mabuti ha. Ang sabi ni Mon Tulfo, inuulit ko ang aking suwestyon. Ibig sabihin, he suggested that before na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan. Maraming naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Barayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Si Barayugan kasi bilang board member ng PCSO ang umaharang sa pagbibigay ni Garma ng mga STL franchises sa kanyang mga kaibigan. You deny that, am I right? Yes, Mr. Chair. Okay. Ito pa, natutuloy ko ha. Di pa nalulutas ang pagpatay kay Barayugan. That's why these people here came to testify. And I'm telling it to you right now, as I can notice the testimony of Colonel Mendoza here, I have never seen any police officer weep before this committee or any committee for that matter. This man, I believe, is telling the truth. Sos. Colonel Garma. Korte Mon Tulfo. Tulfo, I believe, is telling the truth. Now, tutuloy ko ha, may news blackout noon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, ito ha, na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo o hindi? Hindi po totoo, Mr. Chair. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Mr. Chair, can we spare my daughter, Mr. Chair? She has nothing Hindi po to do totoo with yun, this. di ba? Yes, it's Oo. not true. Napilitang alisin ni Digong sa PCSO si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo to, hindi ba? Wala Hindi akong alam. rin, no? Therefore, nag-isinungaling si Montulfo, nag-isinungaling si Colonel Mendoza, nag-isinungaling si Nelson Mariano. Am I right? Opinion nila yun, Mr. Chair. Then, am I Para sa right? akin Yes po, or no? Para sa akin, hindi po totoo Nagsisinungaling ba sila? lahat. I cannot... Yes, Mr. Chair. Okay, now, let me go back. Let me go back when you were the chief of police of Cebu City. Nandito ang affidavit ni Baby Rosales Ano yan? Lady Rosales. na ang kanyang anak ay napatay nung ikaw ang chief of police ng Cebu City. Naalala mo? Wala po akong natatandaan po, Mr. Chair. October 4, 2018. Hindi ba ikaw ang chief of police ng Yeah, I am Cebu the- City at that time? Yes, Mr. Chair. I'm the Okay, city siya po director. ay napatay nung panahon na ikaw ang chief of police. I'm the city director. There are station commanders Ito ang under... affidavit ni Baby Rosales. Yes. Alright. Now, merong case summary dito ng sworn statement ni Miss Raquel Lopez. Naalala mo si Raquel Lopez? No, Mr. Chair. Hindi mo naalala. Ito ang sinabi niya para malaman mo. Sa wikang Ingles na tinanscribe ni William Reyes, ang sabi niya, during the wake of my son, Garma and her police officers arrived in my place. Those who were attending the wake scampered away from upon seeing them. Garma was enraged as she hollered out and strut around. She was angry at us for holding a wake on the death of my son. She yelled out, "Why is there only one dead? There are many of them here." You are also denying that. Yes, Mr. Chair. You are. Yes. I am denying it. Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. You were the you were the chief police at that time in Cebu City. City director, Mr. Chair. You are the city director at that time. Therefore, you know this incident. Hindi pwedeng ikaw, city director, na hindi mo alam ang insidenteng ito. Can I... My goodness naman, I'm Colonel aware. Garma, you are the director, the city director.
I cannot Hindi ka recall. pinapaniwala na hindi mo alam sa mga nangyaring ito. Ito na nagtetestimony, napatay ang kanyang anak. Ikaw, umiiyak ka dito nung kinontem ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Ito, napatay yung anak niya. Sumisigaw ka pa, sinasabi mo dito, ha? Okay. Hindi ako nagagalit sa'yo. Dynamic lang ako. Naunawahan mo ako? Yes, Mr. Chair. To give emphasis to what I'm trying to say. Ito, nag-mention siya, during the wake of my son, Garma and her police officers arrive in my place. Ikaw pa nagsabi, nagalit ka pa at sinabi mo, why is there only one dead? There are many of them here. Nakalimutan mo ito? Hindi mo maalala? Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. Well, sworn statement ito Yes, ni Your Miss Honor. Raquel Lopez. Sworn statement. Gusto ko lang sabihin sa iyo, when we cited you in contempt, you are weeping before your lawyer because you remember your own child na may iwan, a special child. Buhay siya eh. Kapikon. Buhay siya, Colonel Garma. Umiiyak ka na. Buhay siya. Ito patay. Ikaw ang city director. Ito patay. Nagsalita ka pa. Nagsalita ka pa dito. Ang sabi mo, bakit isa lang ang namatay? Bakit isa lang ang pinatay? Oh, samantalang napakarami nila. And you're telling me now, you're denying that, Mr. Chair? Hindi mo lang siguro maalala at baka nakalimutan mo sa matagal na ito eh. 2018 pa ito eh. Baka nakalimutan mo, ipinapaalala ko lamang sa iyo, you're under oath here, ha? And we are trying to pass legislation so that this will not happen again. Mr. Chair, ano ang gusto mong sabihin? Tell it to us now. Lie under your teeth. Tell us. Colonel Garma, ako, hindi ko akalain bilang ikaw isang babae, no? Magagawa mo ito. You're denying it right now. You're denying everything right now. Ang dami mo nang dinanay, Colonel Garma. At nakikita po ng taong bayan dito, napakalaki ng problema ng ating kapulisan na katulad ng marami mga eskalawag na dapat malaman ito ng Director General Marbil na dapat niyang asikasuhin ang ayusin ang nangyayari sa Philippine National Police. This person here, si Lieutenant Colonel Mendoza, tinitingnan mo siya when he was testifying before us, when he was reading his affidavit, nakatingin ka sa kanya, nakasimangot ka sa kanya, galit ka sa kanya. And this guy is weeping before us while he was saying this, while you are angry at him. Nelson Mariano testified, 2 of them against you and against Colonel Leonardo. 2 against you, both of you. And you're denying it. Listen, akala niyo ba politics itong ginagawa namin? Kung sinasabi po ni Colonel Mendoza, natatakot siya sa buhay niya. Kami ba, matapang ba kami? Hindi ko kami matapang, pero kinakailangan namin gawin to upang maayos na natin ang problema sa ating bansa. Hindi ba gusto mo rin ayusin, Colonel Garma? Yes, Mr. Chair. Gusto mo yung ayusin, Colonel Leonardo? Gusto nyo rin ayusin, di ba? Yes, Mr. Chair. Ayusin natin. Magsabi kayo ng totoo. Look, I will be recommending to the Quad Committee that the DOJ, who is right now hearing this, make charges against you. My goodness, hindi kami korte. Pero alam nyo,
binanggit na namin sa inyo lahat ng legislation na nais naming gawin. Upang sabihin po sa taong bayan na ito pong hearing na ito is not trying to prosecute you as criminals. But we would like to draft and file legislation that would finally stop all of the things that we are hearing right now. Ito, kayo na pa kita pinagmamasdan Mr. Chair. When Colonel Mendoza was actually reading his affidavit, and he was already weeping, and you're there looking at him, angry at him. These are two people against you. Nais niyo po ba na kami ay magdagdag pa ng mga testimony against you to prove that you are lying to us? Ayan. Ayan si Atty. Conti is there. Hindi lang po nakapunta rito ang mga witnesses, Mr. Chair, sapagkat sila ay hindi makaalis sa kanilang mga trabaho. The witnesses are poor families and they cannot get out of their jobs. But they want to be here and they want to testify against you people that did not even give due process to those that you killed. Whether they are drug pushers or mistaken identity, yet all Filipinos must be accorded due process. Am I right, Colonel Garma? Yes, Mr. Chair. Right. Your Honor. Now, naniniwala ka sa aming mandate dito na dapat namin itong imbestigahan upang finally we'll put an end to these things. Nais kong sabihin sa inyo, gusto ko na rin matapos ito sapagkat nakakapagod na rin pakinggan ang mga kasinungalingan ninyo. Nakakapagod na, Mr. Chair. Pero look itutuloy po namin ito. Bakit? Sapagkat ang Kongreso ang gumagawa ng batas. Gumagawa ng batas upang matigil na lahat ng mga bagay na ito. Mr. Chair, yun lang po ang gusto kong Talaga sabihin. tutuloy niya yan dahil nagpapasikat kayo. Kung gusto niyo maging maayos yung bansa natin, unahin niyo sa Maynila. Parang di niyo alam, napakaraming mga tambay dyan sa Maynila, napakadaming mga rugby boy dyan. Diyan sa pier, napakaraming magnanakaw dyan. Nakikita niyo yung mga nagba-viral na ipinopost dyan sa mga social media, na inaakyat yung mga truck, ninanakawan, kinukuha na ng mga karga, yung mga driver walang magagawa dahil takot sila. Tapos kayo, ang galing-galing nyo sabi na gusto nyo maging maayos yung bansa. Punahin nyo muna yung Maynila. Kung yung Maynila na sakop mo, hindi mo maayos-ayos, nakagigil itong congressman na ito. Dapat ipaliwanag mo rin, sana nga darating din yung araw na itong si Congressman Abante ipapatawag din diyan sa Kongreso o sa Senado para din maipaliwanag niya yung kanyang mga kagamitan, yung kanyang mga sasakyan na milyon-milyon yung halaga para naman makikita natin kung paano ba ito sasagot. Ang galing nito. Sinisigawan lang yung mga resource person. Akala niya, mga alila niya itong mga tao na ito. Grabe itong congressman na ito. Yung Maynila, kahit na kung sino ba yung mga taga Maynila dyan, alam na alam nyo kung anong itsura ng Maynila. Ang daming mga addict dyan, ang daming mga rugby boy dyan, ang daming mga gumagamit ng solvent. Linisin nyo muna bago kayo malinis na gusto nyo ayusin yung ating bansa. Paano maging maayos? Itigil nyo yung pangungurakot dyan sa Kongreso. Para talagang gusto nyo umangat yung ating bansa. Pinagluloko nyo kami. Pinagluloko nyo yung taong bayan. Para yung ginagawa nyo dyan, para pasikat lang kayo, para gusto nyo lang makikita, may exposure kayo. Sasabihin, ito si Abante, matapang ito. Magaling ito na pastor na ito. Hindi ito magnanakaw kasi nga may sasakyan ito na bulletproof. Yabang din mga kababayan. Pasensya na, medyo nag-init lang yung ating ulo kasi nga gigil pag ganito yung ating makikita. Si Senador Rapi Tulfo sa Senado, siguro mapagbigyan pa natin yun dahil senador yun. Halal, no? Halal ng taong bayan. Halal sa, kumbaga sa yung mga bumuto sa kanya,
buong bansa. Pero itong mga ito, congressman, ibinoto ng kanilang distrito, ilan lang yung mga botante ng mga ito. Tapos kung magsalita, akala mo daig pa yung mga senador. Ay nako. Yun ang dito na lang muna at saan ba yung tubig ko? Nakaka-high blood itong mga na ito, mga congressman na ito. Ay nako. Yun, bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang ako ha. Baka si Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout, ma'am. Pasensya na, At kay Lutza Rosalimalit, shoutout sa iyo dyan. Kay sino ba yung mga taga Baptist Bible Church dyan? Mga sakop ni Atras Abante dyan. Pakisabihan niyo naman itong inyong pastor. O baka isinuka na rin ninyo ito. Dahil nga sa nakikita nating mga kagamitan nito na hindi na pangkaraniwang. Shoutout na rin kay kay Mama Susan 786, kay Lodsa Rosalimalit, kay Armando Cabrera, shoutout ha. At sa lahat-lahat dito, di ko masyadong mabasa yung inyong mga komento dito. Yun lang hanggang dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo, ingatin lahat. God bless bawat isa sa atin.